Okay. Ilang senador di umano tumanggap ng campaign donation mula sa contractors. Hindi lang umano si Senate President Francis Cheese Escudero ang may campaign donor na kontratista ng gobyerno. May ilan pang kandidato sa pagkasenador ang tumanggap ng donasyon. Kilalanin sila sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. So, sir, kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. In fact, Ito si Escudero talagang inamin niya na tumanggap siya ng donation mula sa kanyang sa isang kontraktor ng gobyerno. Pero itong si Villanueva at mga ilang senador pa na kagaya ni JB Ejercito hindi nagsasalita na mayroon din palang tinanggap na donation ng mga naman ng mga taong to. Mismo Alam naman nilang bawal yun. si SP Cheese Escudero ang umamin na donor niya sa kanyang senatorial bid noong 2022, si Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways. Ito po si Lawrence Lubiano, hindi ako nagkakamali. Ito siguro yung, hindi ko kilala kung sino ito. Construction na isa sa mga kontratista ng flood control project. Ilang araw lang bago ang SONA ni PBBM nitong Hulyo, magkasama sina SP Cheese at Lubiano sa inaugurasyon ng bagong gusali ng College of Business Magkasama pala kayo bago mag-SONA, no? Management ng Sorsogon State University. Nakabilang sa higit 125 million pesos contract na nakopo ng Centerways noong Setyembre ng 2024 para sa Sorsu. Pero hindi lang pala si SP Cheese dahil there's more, ayon sa pagsisiyasat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Sa report ng PCIJ isang taon makalipas ang 2022 elections, lumabas na si Senator Joel Villanueva ay tumanggap umano ng 20 million pesos. Joel Villanueva tumanggap ng 20 million. Ayan. Sa San Jose Builders Incorporation. 20 million Tapos kung magpaliwanag siya, nako, Villanueva. Pesos na donasyon para sa 2022 election mula sa New San Jose Builders Inc. Nakasaad din sa report na si Villanueva lang ang nag-iisang kandidato noong 2022 na tumanggap ng donasyon mula sa New San Jose Builders. Ang kontratista ang siyang nakakopo ng 2.147 billion peso contract para sa 19-story office ng National Housing Authority noong 2021. Nabatay sa record ng Philippine Government Electronic Procurement System ay epektibo ang kontrata mula 2021 hanggang 2025. Sa hiwalay na report ng PCIJ, na pagsilip sa 2013 elections, tumanggap din umano ng donasyon si Senator Escudero ng 10 million pesos mula sa New San Jose Builders at isa pang 10 million pesos mula naman sa Tokwing Construction. Ganon din umano sina Senators Bam Aquino, Nancy Binay at JV Ejercito na Senator Ejercito, si Nancy Binay at saka itong si Bam Aquino. Akala ko ba itong mga to malinis itong mga ito? Hindi ba nila alam na bawal ito? O talagang kinukonsinti lang nila yung bawal? tumanggap na magkakaibang halaga mula sa ilang kontratista ng DPWH. Bukod pa sa partido politikal na Nationalist People's Coalition at United Nationalist Alliance. Sa inisyal na investigasyon ng COMELEC, may 4 na kontratista ang nagsilbing campaign donor ng ilang tumakbo sa pagkasenador. Pero hindi lang ang Statement of Contributions and Expenditures ng mga senatorial candidate ang sinisilip ng COMELEC, kundi pati na rin sa mga kongresista at party list. Para naman sa mga mapatutunayang sangkot sa anomalya sa flood control project, sinabi ni Senate Deputy Minority Leader Mig Zubiri
kailangan anyang sa huli ay may mapanagot. The executive will follow through with its threat to file cases. Pag wala kasi mga kasuhan dyan, ay Dapat lang kasuhan kung talagang mayroong kasalanan. Hindi yun kasamahan nyo, pagtatakpan nyo. Hindi po pwede yung ganun. Ang dami-dami ng biktima ng pagbaha na yan. Kaya nagkalintik-lintik yung buhay natin dahil sa mga senador ng demonyo na to eh. ninasugon lang yan. Wala mangyayari. Nariyan niya ang mga kasong graft, estafa, economic sabotage at bribery corruption na nag-aabang sa mga mapatutunayang nagsabwatang opisyal at pribadong kumpanya o individual. Mas pabor naman si Zubiri na may independent third party na magsasagawa ng investigasyon sa issue. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Are we compelled under the NDT and the EDCA to allow the U.S. to use the EDCA sites as forward operating bases or staging, launch,